Kamakailan lamang ay binuking natin ang ilang tauhan ng Flash Express na nagbubukas ng parcel na hindi naman sa kanila. At matapos nating may palabas ang katiwaliang ito at mag-viral, abay bumuhos po mensahe na ipinadala sa atin kaugnay sa munoy palpak na pamamalakad ng nasabing kumpanya. Kung ano-ano ito, inyo pong tutukan. Ilang linggo matapos nating isiwalat ang maling gawain ng ilang tauhan ng service courier provider na Flash Express, agad nagsilutangan ang iba pang reklamo kaugnay sa nasabing kumpanya. Tulad na lamang ng isang nagkomento na hindi pa rin umano niya nakukuha ang kanyang back pay, gayong 1 taon na magmula nang mag-resign siya sa Flash Express. Ang isa naman, kanyang sinabi na lumiit umano ang kanilang komisyon taliwas sa dapat na nakukuha ng mga riders. Nagtataka rin ang isang nagrereklamo na pati day off nila ay na-cancel rin umano ng kumpanya at pinapatawa na malaking penalty na siyang malaking kabawasan sa kanilang sweldo. Habang ilan rin sa kanila ang nagsabi na wala umano silang nakukuhang tax refund. Pati rin sa pahayag ng isa pang nagrereklamo, wala umanong pakialam sa kanila ang management ng Flash Express dahil sobra-sobra umano ang oras sa kanilang pagtatrabaho pero hindi naman sila binabayaran ng tama. Ilan rin sa kanilang mga riders ang nagsampa ng reklamo sa National Labor Relations Commission o NLRC dahil umano sa hindi maayos na pamamalakad ng kumpanyang Flash Express. Isang dating empleyado naman ng Flash Express ang naglakas loob na humarap sa programa para ibahagi ang kanyang karanasan. Ayon kay Bea, hindi niya totoong pangalan. Ang dating maayos niyang pagtatrabaho sa Flash Express ay biglang nagbago nang siya'y mailipat ng hub. Nag-upisa po ako sa Flash ng February po, 2023 po. Tapos po hanggang July po ako ng kalahati po ng buwan. Okay naman po doon kasi yung supervisor po doon is sobrang bait po. Tapos after po noon, nung kalahating buwan, nailipat po ako ng ibang branch na makikita ko na lang po sa apps ko na iba na po pala yung branch ko. Medyo ilang araw po okay pa yung pag-OT namin hanggang sa in-announce po na bawal na mag-OT. Tapos bali 4 lang kami, hindi po kasi kaya ng 4 lang po na officer na sa mga parcel niya po na umaabot ng 2.5 po. Pagdating na po ng August noon, sir, nawalan na kami ng supervisor. Sumuko na rin siya po dahil yung DM namin is sobra na rin po kung makapagsalita sa kanya, parang below the belt na po. Tapos yun, 1 buwan din po kami mahigit nung nag-sacrifice na kami lang din po. Iba po yung nagbabantay sa amin. Tapos doon din po talagang super dami na po ng parcels. Doon na po kami nag-uumpisa na talagang halos ilang oras po kami nag-OTY. Dagdag pa niya, hindi rin umano niya matagalan ang trato sa kanila ng ilang managers ng Flash Express. May iba pong DM po ng probinsya nang nag-support sa amin. Kinausap nila ako kasi matagal naman na daw po ako. Ayaw ko po sana kasi nga inaano ko yung hirap po ng supervisor. Pero dahil po sa awa rin po ng mga kasamahan ko, nag-oo na rin po ako. Hindi ko na rin kinaya kasi mababa po luha ko na kapag sinalitaan kami ng mura or madaming ano pa po, umiiyak na po kasi ako agad. Kasi ang sabi niya sa amin, minumura din daw siya ng Chinese na AM. Kaya parang na-adapt niya na rin. Kahit sa mga rider po, naawa po ako kasi nga po, yung oras nila 8 hours lang, umaabot sila ng alas 12 ng madaling araw, ng alas 11. Kasi po para maubos lang parcel nila na kailangan nilang ganitong quota yung tatapusin nila. Kasi pag hindi po nila naubos yun, mababa po yung rate namin. Tapos dadami na naman po ulit ng dadami ng parcels. Ayon pa kay Bea, isang panibagong problema na naman ang kanyang kinakaharap sa kanyang pagre-resign. Nalipat po ako ng pinakamalayong hub. Doon sir, pumasok pa po ako ng ilang araw doon sa Batasan po. Nakiusap ako doon sa DM na, sir, bakit ganito, bakit ganyan? Baka pwede mo ko ibalik kasi hindi talaga kaya ng oras tsaka yung pamasahe ko. Oo, ililipat kita ganito, ganyan. Hanggang sa hindi niya naman talaga ginagawa. Tapos nung hanggang sa sumuko na ako, pero sir, bago ako sumuko noon, pinapa-force resign niya ako noon. Parang ang kulit-kulit ko po siguro sa kanya. Bago pa ako mag-resign noon, nagsabi ako sa kapalitan ko, sir, baka pwede mong i-accept tong mga gamit na to. Kasi babayaran ko yun pag sa akin, sabi ko gano'n.
Sabi ko, sir, nandiyan naman lahat yan. Kahit itanong mo pa sa mga kasamahan ko. Oo lang siya ng oo. Hanggang sa nag-time out po yung resignation ko na inabangan ko po talaga siya ng 11:59. Kasi pagdating ng 12, magbablock na po yung account ko. Tapos hanggang sa nag-block na po yung account ko, hindi man lang nila nag-accept kahit isang approval po. Kasi sa policy nila, yun sir eh. Kailangan mag-resign sa application eh. Sa apps nila eh. Tapos kailangan maaprubahan yun para automatic na resign ka. Naglakas loob na rin siyang magsampa ng kaso laban sa kumpanya upang makuha niyang sweldo na kanyang pinaghirapan. Nagpadole na ako. Kasi sabi ko, hindi ko rin po nakuha yung last pay ko tsaka yung 13-month ko. So ilalaban ko rin po yung mga OT1 na inano ko sa kanila na nagbabawas din po ng pag-absent ka, pinakaltasan pa kami ng 500. Kung late ka, 200 to 250 po ang kaltasan. November 4 po nagpadole ako. Nag-sena lang po ako. Nag-zoom kami nun sir, 2 beses sila hindi umatin. Tapos nirefer po ako sa NLRC ba yun. Tapos pagdating ko po doon, binigyan ako ng araw kung kailan po ulit ang hearing namin ng face-to-face. Tapos January po, ng 2 linggo to, nag-meeting kami. Ang umatin po is attorney po. Nag-offer po ako sa kanila ng halaga. Pagdating po ng January 15, nedba lang po ng flash. Sabi ko, bakit po ganun pinahirapan sa nila ako? Gusto ko lang makuha kung ano yung sa akin. Yung pinaghirapan ko. Para magamit sa kanila, gusto ko na po kasi mabilisan pong makuha agad yung para sa akin po, yung pinaghirapan ko po. Na huwag na po sana umabot na sobrang tagal. Huwag na sana nila patagalin. Dahil kailangan ko na rin po talaga nito. At dahil sa patong-patong na reklamong ito, sinikap ng Responde team na makuha ang panig ng kumpanyang Flash Express. At matapos ang ilang linggong koordinasyon, ngayon, isa-isa nilang sasagutin ang mga reklamong ipinupukol sa kanila. Una rito ang mga riders na nahuling nagbubukas at ginugupit ang mga parcel. Just to clear, nung December 2023, wala na po sila sa Flash Express because as per our record, they have some violations already with the company. Definitely, we do not allow our employees to mishandle their parcels kasi yan yung main business namin, to deliver the goods. At kung nawala yan, syempre si company yung ike-question ng ating mga sender. Kaya din natin pinapaalahanan yung mga publiko kapag may mga ganitong nakikita silang mga video, they need to open their judgment kung sa kumpanya ba talaga to or is it just an employee behavior. Una po sa lahat, ang policy po ng Flash Express ay pangalagaan lahat po ng parcel na dinideliver or nakakarating po sa atin para po maayos itong matanggap ng ating bawat consignee. However, kahit po tayo ay merong polisiyang ganyan, hindi po natin may iwasan kung meron tayong empleyado na hindi nakakasunod or hindi talaga kusang sumusunod sa mga polisiyang ito. Ito po ay dinudulog sa ELR, sa aming pong team, at dumadaan po ang mga empleyadong ito sa tinatawag nating disciplinary process. Aminado rin sila na may pagkakamali ang mga tauhan sa warehouse na inihahagi sa mga parcel na dapat ay maayos ang handling nito. Definitely po, hindi po yun ang tama na pagsusort or pag-handle ng parcel. Meron tayong mga nakalaang polisiya on how to handle parcels. Definitely, hindi yan dapat lumilipad. Hindi yan dapat nakahubad ng empleyado. Hindi yan dapat nakatsinelas. Kaya pag ito ay nakikita natin or dumadating ang report kay HR, ito ay ina-action na natin within 5 business days. Yung mga kasali doon sa video, we actually identified those. We acknowledge that it came from one of our warehouses. So, ang ginawa po ng aming ELR ay binigyan din naman natin sila ng pagkakataon to explain. We issued some IR and all. And then, as of now, I think some of those employees are no longer with Flash Express. Dagdag pa nila, agad din nilang inaasikaso ang huling sweldo ng mga dati nilang empleyado tulad na lamang ng kay Bea. Pero ano yung mga kaakibat
or nilalaman ng last pay. Ito yung huling cut-off na ipinasok ko. Kung meron akong bonus, 13th month pay, pro rata, kung hindi natin natapos ang buong taon, kasama din siya nun. All in, kumbaga. Baka naman, during dun sa cut-off na yun, meron akong isang absence. Baka naman, meron akong 30 minutes na late. So, kasama din yun. Katulad ng inisyuhan kita ng cellphone, dapat ito ay maibalik mo sa kumpanya. O, rider ako, meron akong natanggap na cash on delivery. Ito ay hindi ko pagmamayari. Ito ay pera ng kumpanya. Dapat ko itong i-remit sa kumpanya. Ang ating last pay process ay automated. So, kung tayo ay makakapagbigay o maibabalik natin yung mga nasa side ni empleyado na assets at wala tayong accountability or liability na dapat ayusin, dire-diretso lang ang proseso ng last pay. Ito ay hinarap na ng HR since last year at naipaliwanag din sa ating empleyado yung prosesong nabanggit ko kanina. However, since meron tayong hindi pagkakasundo, minarapad ng ating empleyado dumulog sa ibang ahensya. And ito ay karapatan ng bawat empleyado. Nang ito ay kanyang piliin na dumulog sa ibang ahensya, ito ay ginalang natin. Yung ating ELR ang humarap sa kanya at nagpaliwanag kung ano yung proseso at kung ano yung kanyang matatanggap bilang last pay. Paliwanag pa ng opisyal ng Flash Express, dapat tumanong aprobado ng kumpanya ang mga overtime upang sila ay mabayaran. Pag sinabi ng batas na kailangan bayaran mo ng holiday, bayaran mo ng overtime, magbabayad si Flash. Okay? Ang kalimitan na nagiging issue natin kung bakit sinasabi ng empleyado na bakit wala akong bayad ng overtime pay. Hindi po ba pag ang empleyado ay nagre-render ng overtime, dapat po ito ay may approval. Kung ang overtime po natin ay hindi aprobado, hindi po tayo dapat nag-overtime. Ibig po sabihin sa assessment ng aking bisor, yung pong trabahong ito ay kasya or kakayanin dun sa 8 oras na ibinibigay sa empleyado. Yung cancelled day off, normally, ang nakikita kasi ng empleyado is that karapatan kong mag-leave, karapatan kong mag-overtime, karapatan kong mag-rest day, karapatan kong mag-day off. Okay? Pero hindi natin nakikita yung other side na inaalaw ang employer side na magsabi na, uy, meron pang trabaho, kailangan mong pumasok. Depende dun sa tinatawag nating business exigencies. Merong need, okay? Merong kinakailangan gawin na dapat ngayon na. So, meron tayong karapatan bilang employer na sabihin na, employee, pasok ka kasi meron pa tayong nakahain na gagawin or task. At sa usapin naman ng incentive sa mga rider, ito ang kanilang paliwanag. Ang incentive po natin ay kada buwan, incentive commissions, dumadating po yan kada buwan sa ating mga riders. Ngayon, ang usual na nakikita naming issue sa mga riders, bakit nila nasasabi na bakit wala akong natatanggap? Kinsenas na ngayon. So, posible na meron si empleyado na nagawang violation at ito ay may katumbas na penalty. Alam din umano ng mga empleyado ang magiging kaltas sa kanilang mga sahod kapag sila'y absent at late sa trabaho. So aware po ang mga empleyado kung magkano, kung meron man, ang mga penalties na dapat nilang matanggap o napapataw sa kanila. Medyo mahirap po na sabihin na dadaing tayo later on na ang laki naman ito, ang hirap naman ito, na aware po tayo dun po sa pinapasok natin. Kasi merong multiple trainings, meron din tayong mga downloadable na copies ng policies natin para sabihin natin na hindi tayo aware at hindi natin tanggap yung policy na yon. Kasi nung pumasok tayo sa kumpanya, yung policies na yon ay inihain sa atin. At nung pumasok tayo, sinabi natin na okay tayo doon. Isang mensahe rin na kanilang ibinahagi para sa kanilang mga tauhan. Bukas ang tanggapan ng human resources para sa concerns ninyo. Kung tayo ay pakiramdam natin, hindi tayo makadulog, makapunta sa ating mga bisor or sa ating mga managers, punta kayo kay human resources nyo, sa amin, kay ELR. You can reach us via our email, employeerelations@flashexpress.com para sa inyong mga hinaing, concerns, feedback, suggestions. Binigyan din ng pagkakataon ng responde na magkaharap at makausap sina Bea at ang kinatawan ng Flash Express. Ngunit dahil nasa korte na ang kaso, hindi sila maaaring magkomento sa itinatakbo ng kaso. Nangako naman ang Flash Express na anumang mapagkakasunduan ng korte at ng mga abogado ng magkabilang panig
ay kanila itong susundin. At bilang responde ng programa kay Bea, nagpaabot tayo ng tulong na maaari niyang gamitin sa kanyang pagsisimula. Walang gusot ang hindi kayang ayusin sa mabuting usapan. Kailangan lamang ay ang pang-unawa na magkabilang panig para masolusyonan ang anumang problema. Tulad na lamang ng kumpanyang Flash Express na humaharap man sa maraming problema, ay bukas pa rin ang kanilang tanggapan para resolbahin ang mga reklamo ng kanilang mga empleyado. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.